The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan o madalas, kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay humaharap sa maraming pagsubok at pinabagabag tayo ng iba't ibang suliranin sa buhay, para ang hirap maging kalmado, ang hirap manahimik, ang hirap na maging tahimik na lang sa isang tabi, sapagkat tayo ay problemado. Kaya nga natin, isang tao ay problemado kapag siya ay balisa, kapag siya ay hindi matahimik, no? Maraming tinatawagan, tawag dito, tawag doon, maraming pinupuntahan, punta sa kaibigan, punta sa kamag-anak, no? Naghahanap ng karamay, o minsan yung iba naman ay nangdadamay na lang sa kanilang mga problema. At madalas ay karamihan sa atin, kapag tayo may problema, hindi tayo nakakatulog, sapagkat isip tayo ng isip at pinoproblema natin yung problema. Ang problema kapag pinoblema natin, hindi naman yun masusolve. Nakalimutan natin na ang dapat nating iniisip ay hindi yung problema, kundi yung solusyon sa ating mga problema. At kagaya na sinabi ko, ang hirap manahimik at maging kalmado kapag tayo'y problemado. Subalit sa araw na ito ay pinagdiriwang natin isang tao, isang santo na marahil ay pinakamahalaga sa kasaysayan ng ating pagliligtas o ng ating kaligtasan, sapagkat siya ang naging tumayo bilang tatay o ama ng ating Panginoong Jesus at asawa ng mahal na inang si Maria. Joseph, si San Jose, the silent man of the gospel, isang taong kalmado, isang taong tahimik, na hindi nga natin siya narinig, walang na-record na kanyang sinabi sa Ebanghelyo. There was no dialogue about Joseph, but there was a story about Joseph. Minsan nga, hanggang ngayon, hindi pa natin mapagkasunduan kung paano ba natin talaga siya ipoportray. Siya ba isang matandang lalaki? Siya ba isang matandang mama? O isang batang lalaki o batang lalaki na mas marahil ay mas matanda lang ng kaunti sa mahal na ina? O siya ay katulad din ni Maria, isang binata din ng mga panahong iyon. At gaano man natin isipin kung ano ang kanyang katauhan o kung gaano siya katanda nung panahong si Maria ay nagdalang tao, ay iisa lang ang laging malinaw para sa atin. Siya isang mabuting tao. He was a righteous man. That is how the gospel portrayed Saint Joseph in the reading today. At lalo natin marahil maunawaan ang mga pagsisikap at mga pinagdaanan ng ating amang si San Jose
No, kapag tinignan natin mabuti ang kwento, no, na naganap, no, na nakapaligid din sa kwento ng ating mahal na ina. Kailan ba nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao? Sapagkat bago nangyari ang pagkakataong ito, si Jose ay isang excited na tao, no? Sapagkat he was already engaged, in fact more than engaged, to a woman called Mary. He was already betrothed, or Mary is already betrothed to Joseph. Both of them can already call each other husband and wife. Kagaya ng sinabi ng Ebanghelyo natin, no? The husband of Mary, who is Joseph, and Mary, who is the wife of Joseph. And the angel even told her, do not be afraid to take Mary as your wife. Although they are not married yet, they are almost there. They are on a betrothal stage. And betrothal stage is a trial stage. This is a moment or period of trial wherein a couple who can call each other husband and wife could not yet live together in the same house. So hindi pa sila pwedeng manatili sa isang bubong o tumira sa isang bubong hanggang matapos yung period na yon, yung trial period, which is called the betrothal. And it was. No, if Mary and Joseph were faithful, no, to that period of trial or betrothal, no, it was impossible for them, no, to have a child. Hindi pa ari mabubuntis si Maria sapagkat hindi pa sila magkasama ni Jose. At malinaw kay Jose iyon, at malinaw rin sa ating mahal na ina. Subalit, no, in that period of betrothal, in the middle of that, no, the angel appeared to Mary, no, and announced, no, the good news, no, the good news of salvation, that she will bear a son, no, and she will name him Jesus. And we know the story. The angel left her that very moment, and right after also, immediately, Mary also left for Judah, no, to visit her cousin Elizabeth, because the angel also told her, no, that Elizabeth, her cousin, is also pregnant in her old age, no, and she is on the 6th month. And we know in the story, Mary stayed with Elizabeth for 3 months. So, hindi pa actually sinabi agad ni Maria at hindi rin kaagad-agad dumating ang anghel, no, kay Jose. No? So after 3 months, Mary came back to Nazareth, and it was only then that Joseph knew and learned that she was pregnant. No? So you were excited for your marriage, no, for your wedding day, and you were excited to see your beloved coming back after 3 months, only to realize that she is pregnant and you are not the father. And that's how actually Joseph faced, no, this challenge. Paano niya ngayon tatanggapin ang kanyang nalaman, no, ang kanyang babaeng pinakamamahal at pakakasalan, ang kanyang babaeng kanyang tinuturing na kanyang asawa, no, ay buntis at hindi siya ang ama. And at that moment, on that period of time, no, it only takes one angry man, no, to condemn Mary to death. But Joseph was not that kind of man. The gospel is very clear again. He was a righteous man. And learning about Mary's pregnancy, no, he decided to divorce her secretly because he did not want to expose her. No, so makikita natin nandun yung kanya pagiging kalmado, pagiging tahimik, no, pagiging marahil isang mabuting tao, the righteous man that he is. Unwilling to expose Mary, no, to more danger, he decided to divorce her quietly. So calmly, he took the challenge. Silently, he suffered, no, the challenge that was before him. He's going to lose the love of his life forever, and is now a frustrated man, a husband that he will never be. So, he just slept over his problem. Marahil sa kanyang pag-iisip, marahil siya'y balisa rin, subalit kalmado, itinulog na lang ni Jose, no, ang kanyang problema. And only in this moment, no, when in his sleep, that the angel appeared to him
and told him, the truth, everything that he needed to know, everything that he needed in order to accept the whole situation. At sa kanyang pagiging kalmado, sa kanyang pagiging tahimik, doon na nakuha at natanggap ang totoong sagot sa kanyang problema. And this is actually an inspiration for all of us. We celebrate Saint Joseph today, the solemnity of Saint Joseph as the husband of Mary. And from him, we get inspiration. Hindi madalas, hindi araw-araw ay inaalala natin o ginugunita natin si San Jose. Bagamat napakahalaga ng kanyang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan, hindi siya kasing sikat ng ibang santo. Madalas ay nandun lang siya sa background, tahimik, malayo, at minsan ay hindi kapansin-pansin. At ganito talaga ang kanyang katangian. At ang katangiang ito ay napakaganda na makuha rin natin. Sapagkat lahat tayo araw-araw yung maharap sa problema. Araw-araw ay binabagabag tayo ng maraming suliranin, maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. At madalas, sabi ko nga, tayo ay natataranta, tayo ay hindi makatulog, tayo ay hindi matahimik. But then the Lord is simply telling us, calm down, sleep over it. Because only in silence, only in calm moments, that we are going to receive God's answers to our questions. Doon lang sumasagot ang Diyos kapag katahimik tayo, kapag kakalmado tayo. Kapag maingay tayo, kapag magulo tayo, kapag balisa at hindi tayo mawari at hindi tayo matahimik sa isang lugar, mas mahirap din madinig ang boses at sagot ng Diyos sa mga kahilingan natin o sa mga hinihingi natin o sa mga katanungan natin. Kaya katulad ni San Jose, na tayo rin ay pinapaalahanan ng Diyos. Stay calm. There is always an answer to your question. There is a solution to your problem. There is forgiveness for your sins. There is God looking after you. There is God who knows everything that's happening in you. Stay calm. The Lord will send His answer to our many questions. Keep faith, like Saint Joseph. Stay righteous. Manatiling maging mabuti. Sapagkat sa isang mabuting tao, nandun ang kagalakan ng Diyos. At sa isang mabuting tao, hindi pinababayaan ng Diyos.